How to be productive. Hello everyone, this is Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Paano nga ba maging productive? Kahit ako, I'm still working on this. Continuous pa din ang pag-research at pag-try ko ng mga ways how to become productive. Para maging productive ka, di naman kailangan na sobrang galing ka. Kailangan mo lang i-apply ang mga basic strategies. Di mo kailangan mag-multitasking. In this video, I hope marami kayong matutunan. I'm doing this because I believe when you are productive, magkakaroon ka ng more time with your family. Ang goal natin, dapat successful tayo sa career natin and more important, successful din tayo sa personal life natin or sa family. Naniniwala ako na magiging successful parent ka if you spend more time with your kids. Etong isi-share ko sa inyong tips, personal ko siyang ginagawa at talagang malaki ang natulong sa akin. So simulan na natin. First, plan your week every Sunday. Sabi nga, most people don't plan to fail. They just fail to plan. What is your focus for the week? Then, schedule it. Example, ang focus ko is to create 2 new videos this week. Then, what's next? Kailan ko siya gagawin? Specific dapat. Monday morning, Tuesday morning, Thursday evening, and Friday morning. Second priority ko, customer service, like pagsagot sa clients ko sa 1 Million Club, sa Facebook, sa YouTube, and sa email. Di kailangan marami kang isipin. I-categorize mo lang. In my case, 2 lang nasa listahan ko. Paggawa ng video, and customer service. Second, focus on 1 to 2 things every day. Monday to Friday is the execution. Again, di kailangan marami kang isipin. Going back to my sample, Monday morning, focus ko lang is mag-isip ng ideas para sa topic ko sa video na gagawin ko and paggawa ng script. Kapag natapos ko yan, saka pa lang ako pwedeng mag-proceed to my second priority, which is customer service. In my case, di pwedeng buong araw ako nakafocus sa video kasi araw-araw may nagtatanong sa akin na client about investment. Yung schedule mo depende sa situation mo. Dati kasi nung wala pa masyadong nakakapansin sa 1 Million Club, syempre okay lang na morning and afternoon tapusin ko na yung isang video ko. In my case, 5 to 8 hours ko nagagawa ang isang video. Again, focus on 1 to 2 important things every day. Working hard is not equal to working smart. Sa panahon ngayon, di pwedeng basta gawa ka lang ng gawa. Di ito paramihan ng na-check sa to-do list. Maraming pagod na pagod magtrabaho araw-araw. Marami pa nga nag-overtime. Pero di naman lahat ng masipag at maraming nagawa successful. Make sure na you work smart. Work smart by focusing on just 1 to 2 important things. Now let's go to third tip, exceptional execution. Kung yung first is about plan, second is about start or focus, eto naman yung execution. Kahit gaano kaganda yung plano mo, di mo matatapos ang target mo kung wala kang strategies sa execution. First, na-mention ko yung working smart. Paano yun? Apply mo yung Pareto Principle, the 80-20 Principle. To simplify this principle, 80% of the result comes from 20% of your activities. Focus on high-value activities. Example, in my case, high-value activity ko is to create videos. Kasi sa isang video ko, halimbawa, 8 hours ko natapos, it will help me generate more income. Dahil binabayaran ako ng YouTube through Google AdSense kapag maraming views. Plus dahil sa videos ko, maraming nagtatanong about investment. So, dumarami yung clients ko na nag-guide sa pag-start ng kanilang investment program. Sa ginagawa mo ngayon, ano yung high-value activities? Another strategy is yung mindset mo. Ang mindset mo, dapat 1 oras, marami kang magagawa. Dati kasi mali ang mindset ko, kaya hindi ako productive. Halimbawa, may gusto akong simulan, titignan ko oras, ay 8:00 na ng gabi, bukas na lang. So wala na akong output. Pero ngayon, ay 8 PM na. Marami pa akong magagawa ng 8 to 9 PM. Kasi naobserbahan ko na during the day, marami tayong mini spare time. Halimbawa, may ka-meeting ako, 2 lang naman yan. Either napaaga ako ng 30 minutes or na-late ang kausap ko ng 30 minutes. Ang mindset ko sa 30 minutes, marami akong magagawa. Kaya habang nag-aantay, productive ako.
Either nag-iisip ako ng bagong topic sa new video ko or nagsasagot ng queries ng clients online. Another important tip is to learn to delegate and automate. Meron kasing urgent but not important at meron namang important but not urgent. Example, urgent na kailangan magbayad sa bank kasi due date na, pero pwede mo siyang i-delegate. Meron din namang important but not urgent. Again, my sample is my video. Importante na makagawa ako ng video, pero wala naman akong boss na nire-require sa akin na gumawa ako nito. I'm doing it kasi gusto ko ma-automate ginagawa ko. Kagaya ng latest video ko, Kaiser frequently asked questions. Dahil maraming nagtatanong about Kaiser investment, instead of answering my clients one by one, ginawan ko na lang ng video dahil paulit-ulit lang din naman ang questions. How about handling others? Yes, I understand meron din talaga tayong dapat gawin na iba. Halimbawa, in my case, kailangan ko ding ayusin files ko at mag-backup ng files ko sa hard drive. Ginagawa ko to as a group. Halimbawa, pag Saturday, pag pumupunta ako sa Makati office namin, nakalista na lahat ng ipa-follow up ko sa admin. Pag need ko talagang pumunta sa bank, I make sure na lahat ng pwedeng i-transact sa bank, ginagawa ko na. Pati nga transaction ng husband ko, sinasama ko na para sulit pagpunta. Last time nang pumunta ako sa bank, which is nasa mall, inisip ko, ano bang pwede kong magawang iba? So, nagbayad din ako sa mall ng SSS contribution ko and dumaan na din ako sa dentist para magpalinis at pasta. So, sulit ang alis o lakad mo. And important tips, para makafocus ka sa ginagawa mo, eliminate distractions. Like in my case, pag gumagawa ako ng video, naka-flight mode cellphone ko at disconnected muna sa internet. Kasi mas malaki yung kakainin na time kung may ginagawa ka tapos tumunog cellphone mo, i-check mo. O kaya naman may nag-chat hanggang sa nag-browse ka na pala ng FB mo ng 30 minutes. Of course, very important na you sleep and have a break. Break mo, pwedeng lakad-lakad ka muna or ako in my case, nasa bahay lang kasi ako so I play with my baby. Lastly, result. You have to evaluate your week. List down your achievements. You have to review kung ano nangyari during the week. Sa umpisa, pwedeng di mo na-achieve target mo. Halimbawa ako, may target na 3 videos dapat ko magawa pero at the end of the week, isa lang. So, dun mo marirealize na, anong ginawa kong mali? Saan ako na-distract? Unlike pag wala kang monitoring, procrastinate ka lang ng procrastinate. Isang taon na lumipas, di mo pa rin natapos target mo. So, writing result is very important kasi mas magiging accountable ka sa sarili mo. You can do it every Saturday or Sunday. Ako ay review my week every Sunday kasi pag Saturday, whole day ako may activity sa Makati Financial Center namin and ang daming clients din online. And at the end of the week, don't forget to reward yourself, no matter how small or big your accomplishment. Kahit yung tag 12 pesos lang na ice cream, pwede naman. Depende sa'yo kung ano gusto mong reward sa sarili mo. Ang pinaka-importanting tip ko sa inyo, be persistent. Sabi nga, you only lose when you quit. So don't quit. First week, apply mo tong natutunan mo, pwedeng walang resulta, pwedeng zero income. Second week, nagtry ka uli, nagplano ka, ginawa mo strategies. At the end of the week, bakit yung kasamahan ko sa trabaho or business okay naman? Ang ganda ng production niya, ako wala pa ring result. A4 na ako. Ganyan din ako noong nagsisimula. 4 years ago, after 1 year of trial and error, parang napag-iwanan na yata ako ng mga kabatch kong financial educators. Actually, yung iba mas nauna pa ako. Pero mas okay ang income nila. Mas marami silang clients. Fast forward today, pati ako na-amaze sa result ng mga nagawa ko. Kasi compare before, single ako, mas marami akong time. Ngayon, may baby ako, may araw na busy ako sa kanya at may araw na 4 hours lang ako nakakapagtrabaho. Pero ang result, nagugulat din ko financial educators ko dahil ang ganda ng result ng activities ko kahit limited ang oras ko. Isa sa malaki ang contribution sa income ko ay dahil sa YouTube videos ko. Buti na lang noong nagsisimula pa lang akong gumawa ng video, napanood ko sa isang online mentor ko, sabi niya, don't focus on result, focus on your activities. Kasi noong time na nagsisimula pa lang ako, nasa isip ko, buti pa yung iba, 500,000 subscribers na.
Yung iba 100,000 subscribers na. Sa akin kaya may mag-subscribe? After 6 months, nasa 147 lang subscribers ko. Sa 6 months, isa pa lang ang naniwala, isa pa lang nagtanong about investment. After that, sunod-sunod na ang nagtatanong about investments. Today, almost 3,000 na subscribers ko at ako pa ang kinukulang sa oras sa pagsagot ng questions nila. Wow! Buti na lang tinuloy ko. I'm saying this kasi I want you to focus on your daily activities. Sabi nga sa Bible, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Again, this is Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. If you want to attend free financial coaching, live or online, please email me at roancelis@gmail.com or roan@1millionclub.com. You may also add me in FB, Roan Celis Capistrano. Please subscribe if you like this video. Thank you for watching this video.